Okay everyone, magpapalit tayo ng panel cover ng KTM. So, lahat ng gumagamit ng KTM, alam nyo, ito yung unang sakit nitong panel cover kasi nag-iisa lang yung layer niya. Makikita nyo dito, sa picture na to, may isang layer lang ng seal yung panel. So, pag hindi mo pinalitan yan, yung board niya kasi nasa ilalim lang. So, kapag naulanan, alam niyo na, sira na kaagad yan. So, importanteng palitan nyo to kaagad. So, ito yung tutorial na to kung paano papalitan ng step by step para wala kayong ma-miss out or makalimutan or magkamali man. May 4 tong push rivets at 2 alin sa ibabaw. Ngayon, para tanggalin tong push rivet, may mapapansin kayong parang bilog sa gitna. Itulak nyo lang yon. Ngayon, pag naitulak nyo, pwede nyong hilain lang. Kaya tinatawag to na push rivet kasi tinutulak lang siya. Isang push lang siya para matanggal. Ayan, kapag natanggal nyo na, yan, gawin nyo ito. Ibalik nyo, itulak nyo pabalik. Kasi kakailanganin natin yan pag tinanggal na yung ulo. Ngayon, tanggalin nyo lang yung malaking sakit, tapos yung puti. Ngayon, ingatan nyo lang na tanggalin ito kasi may lock ito. Pwede nyong iangat or itulak. Ngayon, depende na, pag-aralan nyo na lang. Basta ingatan nyo lang yung pins na hindi masira. Yan, diskarte lang. Kusa na lang matatanggal yung panel. Madali lang yan. Sa iba, kapag brand nyo pa yung KTM nyo, may strap pa yan. So, tingnan nyo na lang kung buo pa yung strap nyo. Itong KTM kasi medyo luma na, kaya mapapansin nyo walang strap. So, tingnan nyo na lang kung meron sa inyo. Yan, natanggal na. Yan yung push rivet. Yan, tulak nyo lang. Yan, ganyan siya dapat kapag ipapasok nyo. Ngayon, iposisyon nyo lang. Pagtapatin nyo lang yung butas sa gilid. Kung gusto nyo, kuha kayo ng 2 para mailak yung ulo ulit. Para kapag igagalaw yung motor, hindi siya nakahando sa ilang. Mali yan, pagtapatin nyo lang, slowly but surely lang. Yan. Ingatan nyo kasi medyo mahirap bilhin itong mga push rivet. Medyo madalang kasi yung ganitong kahabang push rivet. So mapapansin nyo, di ba, kapag naipasok nyo, pindutin nyo ulit yung gitna para mailak. Ngayon, dito naman tayo sa panel mismo. May 3 Phillips lang to. Makita nyo, 3 Phillips sa ibabaw, tapos 5 Phillips ulit sa ilalim. So sundan nyo lang yung video. Ngayon, huwag nyong persahin yung rubber na yan kasi nandyan lahat ng wire ng connector. So, take your time lang. Bagalan nyo lang, hindi nyo kailangan madali. Okay, bago kayo mag-proceed, pakicheck tong plastic na parang mahaba. Kasi yan yung nagpipindot dun sa board. So, dapat meron kayong 2 niyan. Kung may nawawalang isa, diskartehan nyo na lang na either bumili kayo or gumawa kayo ng replacement. Pwede yung panlinis na tenga, yung plastic part nya para gumana yung mga buttons. Basta wag lang matulis. Okay, kapag natanggal nyo na yung cover, mapapansin nyo itong cover nya na dun sa mga icons nya. Hindi nyo kailangang i-glue yan. May 2 plastic na tabs yan para may lagay na maayos. Itong sunod na part, optional lang to. Kasi yung mga panel naman may rubber seal yan sa gilid. Pero ako, lalagyan ko lang. Kasi itong panel na to medyo matanda na. Kumbaga, extra procedure lang to. Kasi yung customer ko kasi, sa ngayon wala pa kasi silang garahe. So kapag maulanan to, at least kampante ako na walang back job dito. So yan. Pwede naman kayo gumamit ng ibang glue, basta wag lang mga shoe glue, yung mga nagpapatigas ng goma. Isipin nyo lang, maglagay lang kayo ng sealer dyan na pwede nyo matanggal ng madali lang. Ngayon, after nyo matapos lagyan ng sealer, o kahit wag naman, kahit wag nyo nalagyan kung ayaw nyo. Ngayon, huwag niyong kalimutan itong ibalik itong 2 plastic buttons niya para gumana yung mode at set kapag nai-assemble na natin. Yan, siguraduhin nyo na lang na napunasan nyo bago nyo itakip ulit at ibalik yung mga screw. So napansin nyo nga dun sa thumbnail,
mapapansin nyo, carbon fiber yung panel, pero hindi naman talaga carbon fiber yung ipapalit ko dito. Ang tawag dito, naka-hydro dip. Maganda kasi ito na naka-hydro dip kasi napapatigas niya palalo yung goma. Yung pinagbilan ko ng cover na to, ginawa niya lang yung stock, pina-hydro dip niya. So, maganda yon kasi pwede nyong ibahin ng design. So, mas suggest ko talaga ipa-hydro dip nyo yung cover para mas tumigas siya, kasi yun nga ang problema natin sa mga cover na to. Isang layer lang siya ng rubber, wala nang plastic seal sa ilalim, kaya mas maganda ipa-hydro dip nyo. Kung gusto nyo ma-improve yung quality ng panel nyo, ipa-hydro dip nyo na lang yung stock na panel na nabili nyo. It's worth the money naman, talagang tumitigas yung rubber nya. So ganun lang magpalit ng cover panel ng KTM. Pwede ito sa RC390, 200, Juke, anything na similar sa panel na to. Minsan may iba rin na may ABS na light. So pilihan nyo na lang maigi yung bibili nyong panel. So ganun lang. Sana nakatulong tong video na to. Marami pa akong gagawin mga tutorials. So kung gusto nyong makita iba, maki-subscribe na lang, check nyo yung channel. At sana lagyan nyo ng like. So yun lang. Bye-bye!